do this bago ka palagi mangunguna mag-reach out sa lalaki. Yon. Well, ito mga utol, bibigyan ko lang kayo ng karagdagang linaw. Yes, para alam nyo rin talaga yung kailangan ninyong gagawin at saka yung mga hindi dapat gawin. Okay, try to imagine this. Babae palaging nangunguna mag-reach out sa lalaki. Maganda ba tignan? Diba? Which is parang hindi kaaya-aya na yung babae yung palaging nangunguna mag-reach out sa lalaki. Diba nakikita mo yung sarili mo dito, utol? So pangit naman na ikaw mismo babae ka, nangunguna ka pang mag-reach out sa lalaki. So ito ngayon, which is actually kapag ganito kasi yung gawain mo, na ikaw pa itong nangunguna mag-reach out sa lalaki na bilang isang babae, ay gawain po ito ng isang lalaki na pinapahiwatig rin dito na pinapasok mo na yung masculine frame ng lalaki. Ibig sabihin ay pinapasok mo na yung gawain ng isang lalaki. Na paulit-ulit ko rin pong sinasabi na once na pinapasok mo yung masculine frame ng isang lalaki at saka lumalabas ka sa iyong feminine frame bilang isang babae, ay hindi po magiging normal yung takbo ng inyong relationship, na mas lalong masisira yung daloy ng inyong pagsasamahan. Pero question, Kuya Kiko, paano yan hindi ko mapipigilan? Kailangan ko talagang pasukin yung masculine frame. Kailangan kong gawin na ako yung manguna. Kasi kung hindi ko ito gagawin is parang wala lang ako sa kanya. Then, nakatagpo ka ng maling tao. Nakatagpo ka ng maling lalaki na hindi mo po obligasyon na ikaw itong manguna bilang isang babae. Kapag natitrigger ka na ikaw itong palaging nangunguna sa partner mo na lalaki, isa lang ibig sabihin yan, utol. Yung partner mo na lalaki is red flag. Nasa toxic relationship ka. That's why nangunguna ka. Dahil kung hahayaan mo is masisemplang yung relationship ninyo. So, ikaw itong babae na nagpapatakbo ng relasyon ninyo, instead na gawain sana ito ng lalaki. Kasi yung lalaki is nature namin na kami yung maglilid para maging maayos yung daloy ng relasyon. Pero kung yung partner mo na lalaki ay naglilid na para masira pa yung relationship ninyo, that is a red flag. Red flag po yan, utol, na kailangan mong umatras. Nawala ka sa tamang tao. Kaya ka napipilitan. Kaya mo nagagawa na ikaw itong mangungunang mag-reach out sa kanya. Sa pag-e-invest, sa pag-e-effort. Lahat-lahat. Ikaw pa yung nagpapalabas ng pera na instead gawain sana ito ng isang lalaki. So dyan po nagpapahiwatig na nasa maling relasyon ka, na nasa maling tao ka rin. Kasi napapasok mo yung masculine frame or gawain ng isang lalaki. So kapag nakikita mo ito, utol, na parang napapasok mo na yung masculine frame ng isang lalaki or gawain ng isang lalaki, kailangan mo nang umatras dahil wala ka po sa tamang relasyon or wala ka po sa tamang tao din. Kasi yung tamang or yung normal na relationship ay may kanya-kanya tayong obligasyon. Gawain ng isang babae or rule ng isang babae. And then may rule din yung isang lalaki. So kapag nagagawa po ito both sides, yes, ng lalaki at saka ng babae, ng kanya-kanyang rule, ay dito po natin masasabi na nasa normal ka na relasyon, na nasa tamang tao ka na nagagawa ng lalaki yung kanyang responsibilidad bilang isang partner na lalaki din. At saka ikaw is nagagawa mo rin yung responsibilidad mo na babae bilang isang partner na babae din. Yes, na hindi mo na kailangan mag-reach out palagi kasi gawain ito ng lalaki. Diba na-imagine nyo kanina? Yung unang bungad ko is imagine ninyo. Yes, tignan ninyo. Okay? Yung babae yung nangungunang mag-message or mag-reach out sa lalaki. Diba pangit tignan? Oo nga no, babae ako.
or babae pa yung mangunguna, parang hindi naman tama. Yes. So that's why sa kagaya nga niyan sa stages ng ligawan, sino yung nagfa-first move? Sino yung unang nag-e-initiate? Lalaki. So ngayon, sa kalagitnaan ng relationship, ay kailangan utol is maging consistent pa rin ito, na yung lalaki yung palaging mag-e-initiate. Kapag napapansin mo na sa kalagitnaan ng inyong relasyon, na kung hindi ka magme-message at saka hindi rin nagme-message yung partner mo na lalaki, hindi rin pala siya mag-e-initiate, then ibasura mo yung lalaking yan. Kasi pinapasok mo la or talagang sadyang papasukin mo yung masculine frame. Ito yung magiging resulta. So ngayong alam mo na mali, lalong-lalo na ngayon nararamdaman mo na natitrigger ka palagi na ikaw itong mangunguna na uy teka lang, ako ito palaging nangunguna ha. So parang hindi ko naman ito gawain kasi babae ako. Yes. That's why yun po ang kailangan mong gawin or isipin always bago ka mag-initiate sa partner mo na lalaki. Kasi hindi ko naman gawain to, babae ako. Siya dapat itong maghahabol sa akin eh. So teka lang, parang may mali. Yes, na parang may something wrong sa lalaking ito. So dyan mo ma-validate na yung partner mo na lalaki is red flag. Hindi natin pwedeng pilitin na kahit wala na siyang gana, is pipilitin mo pa rin na uy mahalin mo ako, nandito ako, diba niligawan mo ako dati. No need na utol. Hindi mo na kailangan gawin yan. Kasi kapag mahal ka ng tao is hindi mo na yan kailangan pilitin. Hindi mo na kailangan yan i-remind. Dati nung time na niligawan ka, may sinabi ka ba sa kanya? Pinilit mo ba siya? Wala, diba? Siya itong kusa na lumapit sa'yo at saka kilalanin ka at saka liligawan ka. Yun po ang pagmamahalan, walang pilitan. So again, kung nakikita mo na binabaliwala ka ng partner mo once na hindi ka nag-e-initiate, yes, red flag po yung taong yan na kailangan mo ng ibasura. Ibig sabihin utol is kumakaway na yung pulang bandera na kailangan mo nang sumuko din, umatras ka. Hindi ikaw dito nga kumakaway ng banderang puti ha, kundi siya, pula yung bandera na kinakaway niya. Ibig sabihin utol is gulo ito. Uy, kung papasukin ko is gulo yung papasukin ko. So kailangan kong umatras dito. Ha, kasi walang kwenta yung taong ito. Away lang ito, sigurado. Sasakit lang yung ulo ko dito. Hindi magkakaroon or hindi ako magkakaroon ng peace of mind dito. Yes. So ang tanging solusyon lang po, once na nasasaktan ka at saka na-e-stress ka sa partner mo, kalasan mo para mabibigyan ka ng peace of mind. Dahil yung tanging solusyon is tanggalin mo yung taong nagbibigay sa'yo ng stress para mabibigyan ka ng peace of mind. Yes. Okay? So uulitin ko, bago ka mag-initiate, palagi mong iisipin na, uy teka lang, babae ako, hindi ko gawain to. Gawain niya dapat ito bilang isang lalaki. Okay? So yun na po mga utulasan na nakatulong yung video na ito. And then sa mga gusto akong makausap one-on-one, PM is the K lang sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Kita-kits tayo doon. So lang po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babu! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para